Okay, start ka na. No? Okay na. So muli Ito na. mga minamahal, mga kapatid kay Kristo Jesus, tayo muli nagpapasalamat at patuloy na nagpapasalamat sa ating dakila at buhay na Diyos na siyang magbibigay ng ating mga pangailangan, maging material at maging sa espiritual. Patuloy po tayo na mag-aralan sa salita ng Diyos sapagkat doon nalulugod ang ating Panginoon na tayo'y hindi lamang nakikinig, kundi nawa ito'y ating may sa buhay. At ang ating pag-aralan, mga minamahal, ay ang pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Ito ay pangyayari na nagganap o ginanap ng ating Panginoong Hesus nang siya ay malapit na yung kapistahan, siya ay pumaroon sa bayan ng Jerusalem. At ito po ang ating pag-aralan, mga minamahal. At mga mahalagang bagay na ating mapapansin ay ating bigyan din. Puntahan po natin ang Lucas, mga minamahal, sa 19 at 29 hanggang 44. Ito po ating mabasa. At nangyari na nang siya ay malapit na sa Bethphage at Bethania, sa bundok na tinatawag na Olibo, ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na sinasabi, magsiyaan kayo sa inyong lakad sa katapat ng nayon. Wala na kayong live. Sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang patali na batang asno na hindi pa nasakyan o nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may sinumang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinakalag yan? Ganito ang inyong sasabihin. Kinakailangan siya ng Panginoon at nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. At linala nila siya kay Jesus at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno. At isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. At samantalang siya ay lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita. Na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kalwalatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga parisiyo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi nangagsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Datapwat ngayon, pawang nangatatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng puta ng mga kaaway, ng kaaway mo, at Parang kupagkubin ka
at gigipitin ka sa mga magkabil-kabila at ilulugso Doon lang sa ka sa lupa sa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Mga minamahal, itong pangyayari na ito ay inihula na yung gaganapin ng ating Panginoong Hesus Kristo nang siya ipapasok sa bayan Jerusalem. At iyan ay nakasulat sa lumang tipan sa Zacarias 9:9 na ang pagbayan po niya doon, ang sabi doon, na siya ay sasakay sa isang batang asno at siya ay papasok sa bayan at siya ay pupurihin mga alagad niya. Nag, ah, Nagputol ng mga sanga, mga, di ba? Sa ano ibang mga yung mga salin, sa ibang Ebanghelyo, layo. sa Mateo o sa Marcos, may mababasa pa dito na mga palma, sanga ng mga palma. Na Text na lang text. nasa panahon naman ngayon, ginagawa ng ibang reliyon. Sila, ginaganap po nila na hindi naman iniutos ng Panginoon ang mga bagay na yaon. Yun ay pangyayari na dapat at marapat sa ating Panginoong Hesus Kristo lamang ginagawa. At hindi niya iniutos na uh, gawing nating literal na tayo'y magpuputol ng sanga o anuman daon ng niyog at gawing palaspas, di ba? Sa karamihan sa nangyayaring panahon o sa nakaraang linggo o itong linggo. Karamihan ginawa ang mga bagay na ito. Ngunit ano bang pinahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo? Tunay nga po, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpasok, siya ay sinilala ng kanyang mga alagad. Siya ay nilatagan ng mga damit, mga sanga ng palma, upang pagpugay sa ating Panginoon na siya ay dinadakila nila, na siya ay sa ibang nakasulat doon sa ibang ebanghelyo na siya ay tinawag na Hosana o hari at kataas-taasang makapangyarihan na pumasok sa ating sa bayan ng Jerusalem. Ano ang ibig sabihin, mga minamahal? Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang katuparan ng hinihula sa lumang tipan at ito'y kanyang ginanap. Na tunay, siya ay dapat at marapat kilalanin na hari sapagkat siya ay anak ng Diyos. At tunay naman, siya ay hari ng mga hari. Dapat kilalanin ng mga tao. Yun ang layunin kung bakit inihula pa sa lumang tipan upang tanggapin ng mga tao. Yung mga kumilala, sila ay masaya, nagpuri, nagluwalhati sa ating Panginoon. Dahil sa panahon natin, tayo na tumanggap sa ating Panginoon, tayo'y natutuwa. Nawala. Tayo'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating Diyos. Sapagkat alam po natin, siya ang ating hari. Siya ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, karapat dapat na tayong kanyang mga bayan o inihalal bilang maging kabahagi sa kanyang bayan. Kaya, mga minamahal, pagpapatuloy po natin. Di ba putol-putol, bro? Okay naman, okay. Nawawala. Bro, diretso lang. Sige po. Sa pagpapatuloy, mga minamahal, marapat tayong mga alagad
at tayong mga tao na sumasampalataya na ating kinilala ang Panginoon, ito ang marapat nating gawin. Na gaya ng nakasulat dito, nang pumasok ang ating Panginoon, ang pagpasok ng Panginoon, sa ngayon, spiritual eh. Spiritual, mga minamahal. Paano ang ating Panginoong Espiritu papasok sa atin? Doon sa naganap, ang kanyang mga alagad ay nagpupuri. So, kailangan alagad ka ng Panginoon upang ang pagpupuri mo ay karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Panginoon. Tayo ay naging alagad ng Panginoon dahil sa sinalita ng Panginoon, dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ating tinanggap ang ating Panginoon. Ipinahiwatig po rito na ang lahat na tumanggap sa ating Panginoon, mga sumampalataya, naniniwala sa Kanyang salita, gaya ng sinabi niya, kung kayo'y nanatili sa aking salita, tunay na kayo'y aking mga alagad. So dito, ang sabi sa ating nabasa, ang kanyang mga alagad ay luluwalhati sa ating Panginoon noong pumasok siya sa bayan. Sa spiritually na salita, mga minamahal, ang anak ng Diyos o mga alagad ng Diyos ay tinawag niyang bayan. Hindi na bayan na yung literal, bayang Jerusalem. Kasi may dating na bagong Jerusalem, yung lanaong sa langit, mga minamahal. At tayo'y nakabahagi kung tayo'y nanatili sa kanyang salita. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya, ang gawain ng mga alagad na ating gaya ng nabasa natin, nagpupuri at nagluluwalhati. May katuwaan. Ganyan ang karakteristik o ugali ng isang alagad ng Panginoon. Na pag dumating ang Panginoon sa kanyang buhay, dapat niluluwalhati. Mahalaga po, mga minamahal, ang mga bagay na yaon. Ngunit, sa kabila niyaon, mga minamahal, mayroong ayaw tumanggap, ayaw magpuri. Gaya ng nabasa natin dito sa ating nabasa, na sinaway siya ng, sabi ng mga Parisiyo, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Dahil siguro na parang naiingayan po sila, mga minamahal. Ano bang pagkasabi dito kanina? Sabi dito, kasi gusto ng mga Parisiyo sawayin sa 39, di ba? At ilan sa mga Parisiyo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Tinuturuan pa ang ating Panginoon na sawayin ang mga alagad. Ano ba ang ginawa ng mga alagad na dapat sawayin? Yung pagpupuri, pagluluwalhati sa ating Panginoon, yun ba'y dapat niyang sundin ang Parisiyo? Sawayin? Brother Romeo, Brother Romeo. Malayo ba ikaw sa ano mo, sa cellphone mo? Meron ka bang earphone diyan para lumalakas ang boses mo? Mahina eh. Meron. Mahina ba? Oo, mahina. Madali. Oh, yan bro. Mag-earphone ka kaya bro para malakas. Yung mic na parang earphone. Earphone to bro. Meron kang mayroong mic yan? Brother Romeo. Malayo Bro. ba ikaw sa ano mo? Narinig mo na. Meron ka bang earphone niya para Sa akin Mahina malakas. pa rin. Okay naman, malakas naman, bro. Malakas sa'yo, bro? O sige, diretso lang. Opo. Diretso lang, bro. Okay, malakas naman pala daw sa kanila. Baka sa akin yung cellphone ko lang. para malakas? Yung mic na Kasi sa mga minamahal, wala ginagawa po natin. mayroong mic niya. Dito na po tayo dun sa pagsaway ng mga Parisiyo. Kung sa live kasi mahina eh. Mahina ba? Sa live. Baka sa ano mo bro, sa collection ng Diyos sa ano, sa puntang Facebook mo. Mahina. Sa akin malakas yung sa live sa ano ko eh, sa Diyan sa'yo brother eh. sa live. Kung sa live kasi mahina eh. Walang mic ka brother eh.
Eh, naka-off pa. O, paano bro? Sige, diretso mo lang po, Brad. Diretso mo lang. Sa akin, malakas yung sa live, sa ano eh, Sige po, mga minamahal. Pasensya na po at sa live, medyo may technical. Doon na po tayo sa pagsaway ng mga pariseyo at Ha? inutusan ang ating Panginoon. Nasabi, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Susundin ba sila ng Panginoon? Sino ba sa pag-akala nila? Kasi dito, kung pansinin mo, ang mga pariseyo, sila ang, ano dito eh, yung kilala sa bayan ngayon. Sila ang namumuno. At sila ang may kapangyarihan. Sa Hmm. pag-akala nila na siguro, susundin sila ng Ganun din Panginoon, yung bahiran. doon sila nagkamali. Laging din nilalagay Sapagkat dito. sinagot sila ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ano ang sagot ng Panginoon doon sa mga Parisiyo? Hmm? Na sabi, sawayin ang mga alagad. Eh, Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, sa mga Parisiyo, na kung hindi nagsiimik ang mga ito, sinong mga ito? Mga alagad. Pag hindi magsiimik o magsisigaw ang mga alagad, ang mga bato'y sisigaw. Sa mga katuwid, mga minamahal, kahit ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga ah, ginawang bayan na mga nagpupuri at naglaluwalhati sa Diyos, kapag ito'y ano ng mga nasa nasa kapangyarihan. Kasi mga Pariseo may nasa kapangyarihan po ito eh. Ang nais nila patahimikin. Ngunit may magawa po ba sila patungkol sa pagluluwalhati sa ating Diyos o sa ating Panginoon? Wala po. Sapagkat kung mangyari man yaon, ang sabi ng Panginoon, ang mga bato'y sisigaw. Kaya wala pa rin lusot at hindi pa rin matitigil ang pagpupuri at pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. May kapangyarihan, walang may kapangyarihan na pipigil sa mga alagad ng ating Panginoon upang luwalhatiin at purihin ang Panginoon. At dahil dito mga minamahal, dahil sa mga ginagawa ng mga Parisiyo na sila na marapat ang tumanggap o marapat na tanggapin ng ating Panginoon bilang Panginoon at Hari ay sa hindi nila pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ito, tinangisan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon dito? Kasi ang mga Parisiyo nasa bayan ng Jerusalem. Sila ang dapat manguna upang pakilala o iluluwalhati ang ating Panginoon. Sapagkat sa kanila hindi pagkaalam o pagkakilala ng nila ng ating Panginoon. Na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana ang iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapot ngayoy pawang na natatago sa iyong mga mata. Ito mga bulag, maging ang kanyang bayan na hindi tumanggap. Kahit bayan ng Panginoon, kapag hindi nakikinig at hindi kinikilala ang Panginoon, hindi nagluluwalhati, ay pawang matatago sa kanilang mga mata. Kaya marapat, mga minamahal, tayo mananatili sa kanyang salita. Sapagkat kung darating ang panahon na tayo hindi makinig, hindi magluwalhati, mawala ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay matatago sa ating mata ang kaluwalhatian ng Panginoon. Darating ang araw na tayo'y magugupi ng ating kaaway. Gaya ng sinabi dito, ang bayan niya darating na mabakuran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Sa makatuwid, maaagaw o babagsak ang kanyang bayan. Tayo na bayan ng Diyos, ang mga pinapaging banal ng Diyos, mga inibig ng Diyos na mayroong pusong mapagpakumbaba na umaasa sa ating Diyos
na siya ang ating inaasahan sa kanyang pangako sa buhay na walang hanggan, marapat tayo'y manatili at ating kilalanin ang kanyang pagpaparito o pagpasok sa atin. Tayo mga bayan, maniwala po, tayo mga minamahal, kapag ang tao ay nanatili sa kanyang salita Sinasabi, at nagpapakumbaba na sumusunod sa kanyang kalooban, silang cellphone, silang ito'y maging bayan magawa. ng Diyos. Hindi lang literal, kundi spiritual, mga minamahal. Usapang spiritual, mga minamahal. Kasi ang Ayan. buhay material may katapusan, mga minamahal. Kaya ang malaga ngayon Church. sa buhay spiritual na kung ating ihahambing sa pangyayaring ito ay higit na dapat nating bigyan pansin. Sapagkat kung hindi, ano ang mangyari? Tayo'y kubkubin ng ating kaaway. Tayo'y magapi o matalo at tayo'y babagsak. Tayo'y manglupaypay. Kaya habang ang ating Panginoon ay patuloy na nag-iingat sa atin, pahalagahan po natin, mga minamahal. At gaya sa mga nangyayari sa unang panahon, mga mga mahal, mga minamahal, mga pangyayari noong unang panahon pa, sa lumang tipan pa, ay mga halimbawa po yaon, mga minamahal, na huwag nating tularan. Gaya ng nangyari doon sa Ehipto, nang inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan. Sila ay naging matigas o sa hindi nila pagdinig ng salita ng Diyos. Na yan ay ating babasahin dito sa Hebreo 3:7 hanggang 8. Ito po, mga minamahal. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Salamat sa Diyos. Mga minamahal, hindi naman lingid sa atin ng dalhin ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa Ehipto hanggang sa ilang, hanggang doon sa bundok ng Sinai upang ibigay ang kanyang kautusan. Ha? Maraming Mike? mga sumunod Mike Neto, tatanggalin ka? na naging matigas. Pinagtigas nila ang kanilang puso at iyan ang ayaw ng ating Panginoon na mangyari sa kanyang bayan. Ha? Kaya tumatangis ang ating Panginoon kapag tayo'y nag-iiko, bro. Kaya kapag tayo'y nagmamatigas o pinapatigas natin ang ating puso sa tuwing tayo'y nakikinig ng kanyang salita, ay ito'y pagbumungkahi. Kaya dito, mga minamahal, mula sa pagpasok ng ating Panginoon, na isang halimbawa na dapat nating bigyan pansin, na doon ang mga tumatanggap nagpupuri, nagluluwalhati. At sa kabila naman, yung mga Parisiyo na ayaw kilalanin ng ating Panginoon ay kabaliktaran ang kanilang ginawa. Ang nais pa nila sawayin ang mga alagad na nagpupuri. Kaya hindi dapat yun ang ating pang-uugali o nakikita sa ating buhay. Na kapag may nagpupuri, may nagluluwalhati, nagpapasalamat sa Diyos, dapat po tayo matuwa sa kanila. Ang iba ikinahiya Nawa, wag mangyari sa atin na tayo'y nahihiya sa pagluluwalhati sa Panginoon. Maging sa ating buhay, sama tayo naroroon. Kung mayroon ng pagkukulang, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay sagana sa kahabagan. Kung tayo nagkasala, ay sagana sa pagpapatawad.
at siya'y tapat kung tayo'y patuloy na pakabanalin sa kanyang salita. Dito, sabi, huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Sa tuwing na makakakinig tayo ng kanyang tinig o ng kanyang salita, tapos na alaala mo, nakagawa ka ng kasalanan, o nakagawa ka ng di ayon sa kalooban ng Diyos, huwag po natin pagmatigasin ang ating puso. Ano ang dapat nating gawin? Humingi ng kapatawaran. Gaya ng kanyang sinabi, ating ipahayag ang ating kasalanan pagkat siya'y tapat. Kaya mga minamahal, ano ang ating nakukuha mga aral sa pagpasok kanila sa Jerusalem, ang ating Panginoon, dapat welcome natin. Sa araw-araw ng ating buhay, dapat niluluwalhati natin ng Panginoon. Kasi sabi doon, ang mga alagad, nagluluwalhati, natutuwa, at pinaparangalan ng ating Panginoon. Hindi lang sa una, kasi ganun tayo, di ba? Una pa lang, natutuwa po tayo. Pero pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga kabigatan, ako ang inaamin ko minsan, may kabigatan, nanghihina ka, parang ayaw ko muna ipagpatuloy. Dapat, antes na manghina ka, pag nakaramdam tayo ng ganyan, magdasal po tayo. Idulog natin sa Panginoon. Settings. At handa tayong tulungan. Ginagawa ni Jules. Kasi lahat naman tayo may kahinaan talaga. Sabi ng Panginoon, habang nasalaman po tayo, may kahinaan talaga ang laman. Ngunit, ang Espiritu ay may ibig. Ibig sabihin, manalangin tayo sa Espiritu. Manalangin tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatnubay ng banal na Espiritu. Sabi nga doon, di ba? Pag hindi tayo marunong manalangin, Isip ko lang. humingi tayo ng patnubay ng banal na Espiritu pang tayo turuan kung paano manalangin. Para lumakas po tayo sa spiritual, mga minamahal. Ako inaamin ko, marami po akong pagkukulang talaga. Nangingina ako minsan. Pero, tuwing napapakinggan natin ang salita ng Diyos, siyempre na may Panginoon na sagana sa pagkapatawad, sagana sa paglilinis. Ano mang kasalanan. Sabi nga doon, di ba? May nagtanong nga mga tao doon, tao ba yun o mga alagad niya na sabi, ilang beses pa magkasala ang aking kapatid upang aking patawarin. Sabi niya, makapito ba Panginoon? Hindi ko sinasabi, sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabi makapito. Pito na, ano yun? Basta marami yun, ibig sabihin, walang katapusan na mapapatawad mga minamahal. Walang hanggang pagkapatawad ang dapat. Kung inutos nga sa tao yaon, gaano pang ating Diyos, alam niya na tayo'y may kahinaan. Tayo'y may katigasan ng puso. Sino ba ang tao na walang katigasan ng puso? May katigasan po tayo. Huwag mo nating sabihin na walang katigasan. Kaya nga, nakasulat po dito maging kanyang bayan, may katigasan sa puso. Sabi dito, kaya hindi nila pagdinig o pagdinig ng kanyang tinig. Ito pala ay pagbumungkahi o pagtukso sa ating Panginoon. Iyan ang ayaw ng Panginoon. At tumatangis ang ating Panginoon. Ang bayan niya, tinangisan niya Tayo, mga isinanib lang o isinama, hindi nagdag sa kanyang bayan. Lalo tayong dapat magpakumbaba sa kanya. Aminin natin na tayo'y mahina, tayo'y nagkasala. Huwag tayong mahiya, pag nagkasala, ingitawad. Ganun lang po yun, mga minamahal. Hanggang sa kamatayan, hanggang abang nabubuhay po tayo. Huwag po tayong manghinaan o mahiya sa ating Panginoon, lumapit. Sa ating pagpatuloy, mga minamahal, tandaan po natin, huwag po nating pagkumatigasin ang ating puso. Pag nalalaan natin ang salita ng Panginoon, pag nagkasala po tayo, anong gawin natin? Ipahin natin ang ating kasalanan. Yun lang po ang dapat upang tayo magpatuloy o manatili sa kanyang salita na siyang nagbibigay buhay sa atin. Upang huwag tayong makubkob ng kaaway. Alam po naman natin ang ating kaaway ay ang dyablo. Naghahanap po talaga ng mga minamahal ng butas para tayo'y sakmalin.
Diba? Ipinauna ng salita ng Panginoon yan. Kaya, ang salita niya ang nagpapaalala sa atin. Para wag po tayong magapi, patuloy po nating luwalatiin ng Panginoon. Tayo matuwa sa tuwi-tuwi na. Sa tukso man, sa kasalanan man, may paraan ng Diyos upang tayo'y huwag mawala sa kanyang kamay. Upang tayo'y patuloy na ingatan ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Napakagandang salita ng ating Panginoon na dapat nating panghawakan, mga minamahal. Tandaan po natin, ang Panginoon na parito. Ang nais niya, kilalanin siya na hari. Siya ating Diyos, ating buhay, na dapat natin siyang pasalamatan, luwalhatiin. Yun ang buod nun, mga minamahal. Kasi tumatangis ang Panginoon pag hindi siya tinanggap, niluwalhati, pinupuri. Nagmamataas ang isang tao, yan ay hindi karangal o ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Hindi siya natutuwa doon, mga minamahal. Kaya tinangisan niya ang kanyang bayan. Kaya tayo, mga bayan ng Panginoon, spiritual, yun ang mahalaga, mga minamahal. Kung sa literal o sa mga pangyayaring nang naparito siya, ginawa niya yaon sa kanyang bayan, lalo na dapat tayo nasa spiritual na kalagayan ay dapat nating gawin ang nararapat na hindi tatangis ang ating Panginoon. Paano? Huwag nating pagmatigasin ang ating puso. At sa pagpapatuloy, dito sa Apokalipsis, mga minamahal, sa Kabanata 3 at 19 hanggang 20. Bisa lang natin. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Salamat sa Diyos. Dito, kung tayo iniibig ng Panginoon, tandaan po ninyo, tayo'y sasawayin ng Panginoon. Kapag tayo nagkasala, sasawayin tayo ng Panginoon. At ano pa? Dito may parusa pa nga rito. Pinarurusahan. Kaya, pag dumating man sa atin ang bagay na yaon, diba, sa akala mo o sa tingin mo o sa pakiramdam mo, parang pinaparusahan ka ng Panginoon, tanda lang po yun na iniibig ka ng Diyos. Pag hinaway ka, tanda rin niya na iniibig ka ng Diyos. Ang nais niya, halimbawa, nagkasala ka, sinaway ka niya, ano ang gagawin mo? Ang nais niya, magsikap at magsisi. Dapat magsisi ka, sinaway ka na Oy, anak, mali na yung ginagawa mo. Tayo, dahil alam natin yan ay pag-ibig ng Diyos, marapat tayo magsikap at magsisi. Pagsikapan natin na tayo'y magsisi sa oras na tayo'y sinasaway at tayo'y pinarusahan ng Diyos. Sapagkat yan ay pag-ibig ng Diyos. Ang sabi pa, siya ay nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig, yon. Alam mo, nagkasala ka. Parang naiya ka na sa Panginoon. Tumutok-tok ang Panginoon. Oy, nagkasala ka. Papasukin mo ako. Lingin mo ang aking tinig. Magsisi ka. Yun. Anong gawin mo? Tanggapin mo yon. Panginoon, patawad. Sa aking kahinaan. Sa pagkakasala na nagawa ko. Maging sa anumang pag-iisip. Sa buong katauhan ko. Pinapasok kita. Welcome, Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon At sa ginawa mo na yon, sasalo ng Panginoon sa iyo. Maging sa iyong pagkain, di ba? Maging kasalo mo na siya Hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Ang ganda nun. Kasama mo na ang Panginoon. Na bagamat ikay pinarusahan dahil nagkasala ka o ano ka, ay ginawa mo naman, nagsikap kang at nagsisi ka. So, welcome na ang Panginoon sa iyo. Welcome na pumasok ang Panginoon sa iyo. Sapagkat sinunod mo ang kanyang pag-ibig
ang kanyang saway, ang kanyang pagpaparusa. At yun ay mga ginawa mo na pagsaway ay pinagsisihan mo. Yung naging matigas ka sa iyong puso. Kasi maraming, kahit mananampalataya, marami pa rin nagawang pagkakamali, pagkakasala. Di ba mga minamahal? Kaya sa tuwing mangyari sa ating buhay, mga minamalayon, huwag po nating pagmamatigasin ang ating puso. Tanggapin po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang saway, na sa anumang paraan, kapag tayo'y naramdaman po natin na nalayo tayo sa Panginoon, humingi po tayo ng tulong sa Kanya. Iyon ang nais ng Panginoon. Wini-welcome po natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, welcome po tayo sa Kanya. Na kung tayo magsisi, siya'y tapat upang tayo tanggapin, tayo patawarin, at tayo'y pakabanalin. Yun ang nais ng Panginoon. Sapagkat doon siya natutuwa. Sa kabila naman, kapag hindi natin ginawa yun, siya ay nananangis o tumatangis, nalulungkot, gaya ng nabasa natin kanina. Kasi ang kanyang bayan, hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Kaya napakalungkot, mga minamahal, ang mga bagay na yaon. Maging sa ating kapanahunan, maraming mga tao ngayon ayaw tanggapin ng ating Panginoon na hari, Panginoon. Di ba sabi, iisa lang ang Panginoon? At sinong Panginoon? Ang Panginoong Diyos. Isang Panginoon, ang Panginoong Diyos. O ano ang Panginoon sa iyo? Tao? Hindi, Panginoong Diyos. Tanggapin mo na gayon at matuwa ang Panginoon. Malulwalati ang Panginoon. Yun ang tunay na alagad na nagpupuri sa ating Panginoon. Kinikilala siya. Pag hindi mo ginawa yon, tatangis ang Panginoon. At sabi niya sa Aba, kawawa itong bayan na ito. Kawawa itong tao na ito. Hindi ako tinanggap. Hindi ako kinilala. Darating ang panahon na siya ay kubkubin ng kaaway. Ano mangyari ngayon? Mapapahamak ngayon hanggang hindi siya humihingi ng pagsisisi. Dahil sinasaway siya na ng Panginoon, ayaw pa niya . Hoy, kilalanin mo ako, Panginoon ako. Ano bang pagkilala mo sa Panginoon? Tao. Hindi. Dapat yan ng Panginoon nangunguna sa iyo. Ang salitang Panginoon, siya ang nasusunod . Siya ang buhay mo. Ang Panginoong Isus ay buhay na walang hanggan. May tao ba yung makapagbigay ng buhay na walang hanggan, mga minamahal? Kaya mahalaga, ang unang pansinin po natin doon, yung ayaw tanggapin ng mga tao, doon siya nananangis . Dapat tanggapin ang Panginoong. Kikilanin mo ang Diyos mo, Ama, hindi mo tanggapin ang Panginoon. Yun ang iniutos ng Ama, na kapag niluwalhati mo, pinupuri mo ang anak, doon nalulugod, doon naluluwalhati ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pinupuri mo ang Ama, ganun din ang pagpupuri sa anak. Kasi walang pagkakaiba. Kaya, yun ang pinakamalaga, una dapat na gawin ng tao. Kilalanin ang ating Panginoon. Sayang, naparito ang Panginoon, tapos hindi mo siya kilalanin. Higit pa yung sugo ninyo sa Panginoon niyo. O, di ba? Yan ay malaking kapahamakan. Kapag dumating na ang ating Panginoon, sino ba ang darating, mga minamahal? Ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos na maluwalhati. O, Diyos na maluwalhati ang darating. Kaya mahalaga na pag ngayon pa lang tanggapin mo na, kasi pagdating ng kanyang paghatol, wala na pagsisisi doon, mga minamahal. Dito pa lang ang lahat ng inibig ay kanyang sinasaway, kanyang pinarurusahan. Ang nais ng Panginoon, magsikap po tayo, magsisi, na kilalanin siya. Nang naparito siya, sabi nga sa wal, di ba? Naparito ang ilaw, ngunit hindi siya tinanggap ng kanya. Yung mga nilikha niya, nasa kabila, natanggapin nila ang ilaw, hindi, kundi ang kadiliman. Ano ang kadailanan? Bakit nila nagawa yon? Kasi ang mga gawa nila daw ay masama. Pag ang gawa ng tao masama, ayaw mo talaga kilalanin ang pumarito na ilaw. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ilaw, isa lang. Diba? Kung paano ang ating Ama o ang Diyos na makapangyarihan ay ilaw, walang pagkakaiba ang ating Panginoong Jesucristo na gaya ng kanyang sinabi
Siya ang ilaw ng sanglibutan. Kaya, diyan pa lang, dapat yan kilalanin na yaon eh. Kahit anong pagmamalaki po natin mga minamahal, tandaan po natin, dapat kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ang binigay ng ating Diyos, ng ating Ama, upang ating kilalanin at doon nalulwalhati ang Panginoon. Kasi kahit anong gawin natin na ating sinasabi na ang Ama ang ating Diyos, kapag hindi natin kilala ang anak, walang kabuluhan. Gaya, parang ano lang tayo mga minamahal, gaya tayo sa mga parisiyo at yung mga mapagpaimbabaw, yung nakausap ng Panginoon doon na ikaw tao lang, sasabihin, kikipantay ka sa Diyos, namumusong ka. O yun, no? Ganun ang salita ng mga tao. Ayaw nila maniwala. Kaya, karugtong lang yun, mga minamahal, yung pagkakilala o pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi malaking kapahamakan po ang ayaw kumilala at pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya, ano po ang ating nakuhang aral dito, mga minamahal? Doon pa lang, may paalala ng Panginoon o mayroon ng ano, kung sa ano pa, inahalimbawa lang niya. Sa lumang tipan pa lang, mga tao na kanyang inahon, nagmamatigas. Ayaw yan ng Panginoon. Hanggang sa naparito na ang Panginoon. Ayaw pa rin kilalanin ng kanyang bayan. Ano ang ginawa? Nalulungkot pa rin ang Panginoon. Nananangis. Pero doon sa mga alagad, natutuwa. Nagluluwalhati, nagpupuri. Yun ang tunay na alagad. Nagpupuri, nagluluwalhati sa Diyos, sa ating Panginoon. Kinikilala po nila. Ang pagkakilala po ay mahalaga. Sa pagpapatuloy, mga minamahal. Dito sa ikalawang Pedro, itong huling verse na po ang ating babasahin sa biyaya ng Panginoon. Sa ikalawang Pedro, mga minamahal, sa 3 at saka verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinilagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay masipagsisi. Praise the Lord. Sa kanya ang papuri, mga minamahal. Tunay nga po, ang Diyos, dahil lang sa kanyang pagpapahinuhod, mga minamahal, kaya hindi na agad-agad ipinapahamak ang kanyang mga nilalang. Nais niya kasi magsisi. Kung inyong pansinin dito, gusto niya ang lahat ay magsipagsisi. Kung hindi mo kilala ang ating Panginoon, na siyang hari, siyang buhay na walang hanggan, sa kanya natatagpuan ang lahat na ito, dapat ikay lumuluwalhati sa kanya, nagpupuri, at kapag nagkasala, magsikap ka po na humingi ng tawad, magsisi, sapagkat doon ang pag-ibig ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Ang ating Panginoon na siyang iisang Diyos na makapangyarihan. Iisang Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga, mga minamahal. Sabi dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Yun. Ano ba ang pangako ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. At dahil dito, mga minamahal, kasi ang iba, wala. Sa karugtong, di ba? Nagaya ng pagpalibang ipinilagay ng iba. Nagpapalagay ang iba eh. Sabi niyo, wala yun. Ano lang yun. Dito lang sa mundo yun, pagka maganda buhay mo. Yun ang pangako, yun ang langit. Yun ang paniwala ng iba. Di ba? Dito lang sila mabuhay sa mundo nito. Kapag nasa kasaganaan, nasa kaayusan ng buhay mo, yun ang pagkaalam po nila. Ngunit ang pangako ng Panginoon, may pangako na buhay na walang hanggan at yun ay ating tanggapin sa kanyang pagkaparito upang tayo'y dalhin sa kanyang kaharian. Kaya ang nais ng Panginoon, ating kilalanin siya, tayo'y manatili, tayo'y tumanggap ng saway, tumanggap ng parusa ng Panginoon dahil yan ay pag-ibig, mga minamahal. Tayo'y iniibig ng ating Diyos. Ang nais niya,
na kilalanin natin ang kanyang salita. Dinggin natin ang kanyang salita. Sa tuwing tayo magkasala, sa tuwing tayo ay nalilihis o nanghihina, nariyan ang Diyos na kumakatok sa ating puso upang tayo manumbalik, magsisi. Dahil ayaw niya na mapahamak ang sinuman. Lahat nais niya ay kanyang makapiling sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, pagpatibayin ninyo o natin ang ating sarili sa lubhang banal na pananampalataya. Na tayo'y manalangin sa Espiritu Santo. Na tayo'y magsipanatili sa pag-ibig sa Diyos. Na ating asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay sa walang hanggan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sumangkanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. God bless po sa lahat. Nawa, nakinabang po kayo sa salita ng Panginoon. Yun po,